Gina. Yan. Ah, teka, meron bang pumasok? Okay. Good morning mga kapatid. So, welcome sa ating ikalawa sa taon na ito na Zoom service. So, teka. Ito yung mga umattend last week, ano, based sa pinadala ni Tere, ito yung mga umattend. Palagay ko nakuha ko lahat eh. So, let's pray muna. Father, we just thank you. Papasalamat kami, Ama, dahil tinipon mo kaming muli upang magsama-sama isang katawan ng Panginoon para sambahin ka at pasalamatan ka, Ama, sa lahat ng kabutihan at biyaya na ibinigay mo sa bawat isa sa amin at sa mga miyembro ng aming mga pamilya at mga mahal namin sa buhay. Tunay nga, Ama, na buo ang lahat ng pagpapala na ibinigay mo sa amin dahil ikaw ang nakakaalam, Ama, kung anong mga pangangailangan namin at ibinigay mo ang lahat ng ito kahit minsan ay sa tingin namin ay ah, may mga sarili kaming paraan para tustusan ng aming mga sarili, ngunit nakaplano ng lahat sa iyo, Ama, at ang mga biyayang tatanggapin namin sa iyo ay itinakda mo na bago pa kami isilang. Tinuturuan mo kami ngayon, Ama, na ipagpasalamat ang lahat ng biyayang dumarating sa amin at tanggapin na ito ang makakabuti sa amin sa pang-araw-araw na ibinibigay mo ang mga ito. Higit sa lahat, papasalamat kami, Ama, sa paggabay na ginawa mo sa aming mga buhay araw-araw ay alam namin na binabantayan mo kami at tinitignan ko ang mga plano mo ay sinusunod namin. At higit sa lahat ay kinakausap mo kami kung kami ay nalilihis sa mga gusto mong gawin namin sa daigdig na ito. We also lift up to you, O Father, this day dahil bukod sa pasasalamat, Ama, ay pinagtipon-tipon mo kaming muli upang makinig ng iyong salita at malaman namin, Ama, ang iyong ah, kalooban, ang iyong kamay, ang mga plano mo sa daigdig na ito upang handa kami palagi, Ama, sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Yesus. Higit sa lahat, ang mga salitang ito ay pinapanalangin namin na maging buhay mong salita sa ting kakailanganin namin ang mga ito sa mga iba't ibang sitwasyon ng aming buhay na dinadaanan sa pang-araw-araw. We now pray for the guidance of the Holy Spirit dahil sinabi mo sa iyong salita, Ama, those who are led by the Spirit are the sons of God. We pray, O Father, that ang aming pag-uusap would bring all the honor, the thanksgiving, and praise that you truly deserve, not only as our Father here on earth, but also our Father in heaven. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Yan. So, ah
Katulad ng aking, ipinadala sa inyo na notice, ay ito ang, topic natin na sa araw na ito. Yung, proseso ng, kaligtasan at siyang pinaghahandaan natin sa daigdig na ito. Ano nga ba yung iba't ibang proseso na pinagdadaanan ng bawat mananampalataya o, mga anak ng Diyos para marating nila yung ultimate objective ng ating pagkakasilang na ito at yan ay ang ating kaligtasan o salvation. So, last week ay, tinignan natin kung ano ang mga, layunin o goals na sinet sa atin ng, ating Amang nasa langit. Ay unang-una ay pinag-usapan natin kung ano bang gusto nating ma-achieve this year at unang-una yung nga yung para mapabuti or ma-improve, ma-increase yung ating, awareness sa ating personal at, pang-araw-araw na relasyon sa Diyos. Ang pangalawa ay mapalakas ang ating pananampalataya at kaalaman bilang mga anak ng Diyos. So, kung naniniwala tayo, kung minsan nag-aalangan tayo, kung minsan naniniwala tayo pero yung mga pinagdadaanan natin sa buhay ay parang, nag-aalangan tayo kung tayo nga yung mga anak ng Diyos. So, iyan ang pangalawang, objective natin ngayong taon at ang, pangatlo ay, ah, teka mukhang may na-skip tayo, 'no? Hmm, 'yan. So, 'yan nga, yung yung, ah, last time ay tinignan natin kung paano natin nga ini-strengthen yung ating, pananampalataya at sabi natin last week ay dapat paniwalaan natin at conscious tayo na tayo ay anak ng buhay na Diyos. Na hindi lang tayo, na hindi tayo talaga anak ng tao, ano. Kaya nga lagi kong sinasabi kung naniniwala kayong mga anak kayo ng Diyos, eh, yung tatay niyo na nakagisnan niyo ay yun ang Joseph ng buhay niyo, nangalaga sa inyo. Pero katulad ng Panginoong Hesus, ang similyang ipinagbuntis ni Maria ay hindi galing kay Jose o hindi galing sa Diyos, ano. Kaya yun, kapag ang similya niyo ay galing sa Diyos, dapat lang panampalatayaan niyo na kayo ay anak ng Diyos, anak ng buhay na Diyos, yan. Yung iba nahihirapang maniwala dito, 'di ba? Kasi nakagisnan natin si Diyos. Nakagisnan natin na itinuturo pati sa atin, kasi physical nga yung tingin ng tao lang ano, hindi nila nakikita yung spiritual side ng ating buhay. Pero ngayon pinagtitibay ng Diyos, paniwalaan natin na tayo nga ay anak ng Diyos. At sabi nga sa Romans, lahat daw ng gumagamit ng pangalan ng Panginoon ay maliligtas, shall be saved. So, ah whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Ang in-explain natin 'to last week, ang sino man daw ano, na gumagamit, nag-i-invoke ng pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya nga dapat, matutunan natin o mapanampalatayaan natin ang ating pangalan na apelyido pala ano, yung name sa Biblia at kahit sa mga civil matters, ang pangalan pala, yung apelyido ano, yung sa atin kasi surname ang sinasabi ano, last name. Pero sa ibang bansa ang name talaga apelyido, ah. Hmm. So kapag in-invoke niyo daw o ginagamit niyo yung pangalan ng Panginoon, maliligtas kayo. Anong ibig sabihin nun? Kapag napaniwalaan niyo na anak kayo ng Diyos, ang apelyido niyo hindi na Benito,
Ang apelyido niyo katulad ng Panginoon, Jesus the Christ. So, isa kayong Kristo, kapatid ng Panginoong Jesus. At ito nga, kung naniniwala kayo na anak kayo ng Diyos, then tagapagmana kayo. Sabi dito sa Romans, chapter 8. If we are children, then tagapagmana. Tagapagmana ng Diyos at kapwa tagapagmana ng Messiah, who is the Lord Christ Jesus. Pero may sinabi dito we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Ang ibig sabihin nito, kaya sabi ko, kung itinuturing yung kapatid ang Panginoong Yesus na nabuhay dito sa daigdig, na nagsabi, huwag kayong mabahala, lahat pinagdaanan ko na, magtatagumpay kayo sa daigdig na ito. So ang sinasabi dito, kung naniniwala kayong anak kayo ng Diyos, lahat ng pagsubok na dinaanan ng Panginoong Hesus ay malamang pagdadaanan nyo. Pero ang sinasabi niya, kayang-kaya nyo na yan kasi yung mga problema sa buhay, naayos ko na. Yung mga kakaharapin yung problema, pagsubok, mapagtatagumpayan nyo lahat yan kasi ako yung firstborn, prototype. Sa Griego, yung firstborn, prototype. Ibig sabihin, unang modelo. Di ba? So, paniwalaan din ninyo, napakahalaga sa paniniwala niyong ligtas kayo na ang katawan at dugo na tinataglay nyo ay galing sa o ibinigay ng Diyos na inyong Ama. Kaparehas ng body and blood na ginamit na inihanda ng Diyos para gamitin ng Panginoong Hesus. Kaya nga, bago namatay ang Panginoon, sabi niya, this is my blood, this is my body, na ibibigay, isasalin sa inyo pag ako ay namatay na. Para kayo din ay may magamit sa daigdig na ito. At kapag naniwala kayo na ang katawan nyo at dugo ay galing sa Panginoong Hesus, dinistribute, na in turn galing sa Diyos, lahat mapagtatagumpayan nyo. Kaya sabi sa Hebrews, sabi ng Panginoon, naniwala siya na may yung katawang daladala niya, ibinigay o inihanda ng Diyos para magamit niya sa daigdig na ito. Gayon din naman kayo, kung kayo mga anak ng Diyos, yung katawan na daladala nyo ay inihanda ng Diyos at ibinigay sa inyo para magamit nyo ngayon sa daigdig na ito. Yan. Kaya kahit anong itsura ng katawan na yan, kung puro tagyawat yan, kung pilay man yan, yan ang inanda ng Diyos. Pagyamanin nyo. Pagpasalamat nyo. Ang problema lang ng tao kasi, titignan niya yung katawan niya, ikukumpara sa iba, tapos sasabihin niya, anak ba ako ng Diyos? Bakit ganito ang katawan ko? Di ba? O bakit siya mas gwapo? Di ba? Yung iba na, bakit kaya pinakagwapo ako ngayon? So, depende kung anong dating sa inyo ng katawan nyo. Pero ang sinasabi ng Diyos, yan ang inihanda ko para gamitin nyo sa daigdig na ito, pagyamanin nyo, dahil yan ang katawan na yan, ang siyang mag-overcome ng lahat ng pagsubok, hirap na pagdadaanan ninyo sa daigdig na ito para marating nyo ang plano at kagustuhan ng Diyos sa buhay nyo. Amen? Paniwalaan din niyo naggaling kayo sa langit. Sabi nga sa John 3:13, wala daw aakyat sa langit kung hindi yung galing sa langit. So, kung naniniwala kayong mga anak kayo ng Diyos, galing na kayo doon. At tinuturuan kayo ng Diyos ngayon na paniwalaan nyo yan. Kasi kung anak kayo ng Diyos, saan kayo manggagaling? Di sa langit. Kaya sabi ko, paniwalaan nyo, kalimutan nyo na yung impyerno na yan. Hindi kayo pupunta doon. And in fact, lahat ng Pilipino, kalimutan nyo na yung impyerno yan kasi lahat ng Pilipino, mamamayan ng langit. Ang problema lang, kung sino yung mga mag-aari. Hindi lahat ng mamamayan mag-aari. Kayo, special kayo, mga anak, kayo mag-aari. Kaya pati umaten kayo ng service na ito at mga katulad nito na
na kino-conduct sa iba't ibang simbahan para malaman ninyo na kayo ay mga anak ng Diyos. Oh. So, kung kayo'y mga anak ng Diyos, magiging katulad kayo ng inyong Ama na mula't mula pa ay sinless. Ang Diyos kasi sinless from the beginning. Hindi puwedeng, ah, sabihin niyong anak kayo ng Diyos tapos makasalanan kayo, ay, paano kayong magiging anak ng Diyos? Yung pinanggaling ninyo sinless, 'di ba? Oh, so paniwalaan niyo 'yan, na sa mata ng inyong Ama, sinless kayo, mula't mula pa, ano? Dahil sa Diyos walang masama, lahat sa kanya good. Nagkakaiba lang ng valuation kasi kapag kayo ay ah, tinitimbang-timbang niyo yung mga ginagawa niyo, laging mali, ano? Kasi nakakain nga kayo ng bunga, no? The fruit from the tree of the knowledge of good and evil. Dati puro good lang alam ni Adan, kumain, nalaman yung evil, na siya pa rin pala ang source ng evil na yun. Kasi ang pagtitimbang niya, paninimbang niya ng mga bagay-bagay, may halo na, ano? Samantalang kung ang Diyos ang naninimbang ng lahat, lahat good sa kanya. Ah, sabi ng demonyo, hindi ka mamamatay, magiging katulad ka ng Diyos, knowing good and evil. Dati puro good lang alam ni Adan, 'di ba? At ito yung aking, favorite verse, uulitin ko, ano? Whosoever kung sino man daw ang ipinanganak o nanggaling sa Diyos, does not commit sin, hindi makakagawa ng kasalanan sa mata ng Diyos. Kasi ang binhi, ano, ang similya niya ay galing sa Diyos. At hindi siya puwedeng magkasala. Bakit? Kasi galing siya sa Diyos. Sinless palagi. Hmm. So, repaso lang ito, binabalikan ko para tumibay yung paniniwala nyo sa kaligtasan. So, yung kaligtasan, hindi kaligtasan sa impyerno, ano? Kasi kung nakatalaga ka na sa impyerno, hindi ka na puwedeng lumikas, ano, pabalik sa langit. Doon ka na forever. At yun nga, so yung kaligtasan ay pagpasok sa loob ng kaharian ng Diyos, entering the kingdom ang sinasabi. At ito rin ang paniniwala, pagkakaintindi ng Panginoong Hesukristo at ng mga Hudyo. At sabi ko nga, basahin niyo ulit yung Samaritan woman sa John chapter 4. Kasi pinag-uusapan doon kung ano nga ba yung salvation, ano? At ito nga, ang kaligtasan pala ay ang paglapit, pagsamba, o pakikipagrelasyon sa Amang Diyos. Kaya, ah, yung mga so, bago dumating ang Panginoong Hesus sa daigdig, ay ang kaligtasan daw ay para lang sa Hudyo. In fact, kung hindi dumating ang Panginoon, walang kaligtasan ang tao. Ibig sabihin, walang makakapasok sa kaharian. Mamamayan lang sila ng langit. Ano? Ang Diyos ay nag-iisa, hari siya, pero wala siyang kasama. Kaya nga nung ipinanganak ang Panginoon, nagkaroon siya ng anak, tagapagmana, siya ang nagdala ngayon sa lahat ng sumunod sa kanya na kanyang mga kapatid at lahat ng nanampalataya sa kanya para makapasok sa kaharian. Kaya mababasa niyo nung ipinanganak daw ang Panginoon, sabi, those who are in darkness have seen light. Kasi ang Panginoon bago dumating, walang kaharian, hindi nila makikita 'yan, ano? Nung pinanganak ang Panginoon parang nagkaroon ng ilaw, ayun pala yung kaharian, 'no? Kaya ang Panginoon yung light. So, ah, nung panahon nga ng Panginoon ay mga Hudyo lang ang naliligtas. Kasi nga, kaya sabi nung
sabi ng Panginoon, salvation is of the Jews. Sabi niya, ang kaligtasan ay para sa Hudyo. Bakit? Kasi yung mga Hudyo lang ang nakakalapit at nakakapasok sa Jerusalem Temple. Kaya sabi ng Samaritano, mabuti pa kayo, no? Sumasamba kayo sa Jerusalem. Kami, dito lang kami. Malayo yung lugar nung Samaritana eh. Ano? Hindi siya nakakarating sa templo. Kaya sa tingin niya, wala siyang kaligtasan. Bakit? Wala siyang direct contact sa Diyos na nakatira sa Jerusalem Temple. Kaya ang mga Hudyo lang ang ligtas. Bakit? Sila lang ang nakakalapit sa templo. Pero bago makalapit, yun. Kung may kasalanan ka, mag-aalay ka. So, yun. Kaya pero ang sabi ng Panginoon, salvation of the Jews. Pero darating ang araw, hindi na kayo sasamba sa Jerusalem. For God is a spirit, and those who worship Him will worship Him in spirit and truth. So, ang kaligtasan, ang sinasabi ng Panginoon, darating ang araw, oras, eto na nga, sabi niya, kasi nagsasalita na siya. Ang kaligtasan sa pamamagitan ko. No? Yun. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa templo. Kasi, ang Diyos, darating ang araw, hindi natitira sa templo. Kaya nga naniwala yung babae, sabi niya, yun, nakausap ko yung Misaya sa balon. Kaya ikunento niya yung balitaktakan nila ng Panginoon. Kaya nga kung saan nakatayo ang templo, ay naroon ang kaligtasan. At naroon din ang kaharian ng Diyos. Giniba yung templo, di ba? O so, nasaan na ngayon ang kaligtasan? Nasa kaloob-looban nyo. Nasaan yung templo? Nasa inyo. Kaya kapag kayo ay may relasyon sa Diyos, may kaligtasan kayo. Nakakausap niyo ba ang Diyos? Kayo ang makakasagot noon. So, kaya nga ito, giniba yung templo. Bakit? Kasi hindi na daw titira sa mga structures ang Diyos na galing sa gawa ng tao. Kaya giniba yung Jerusalem Temple. So, kung giniba, nasaan ngayon ang salvation? Kasi yung salvation, presensya ng Diyos. Saan napunta yung salvation? Kaya nga nung pinanganak ang Panginoon, you shall call him Jesus, di ba? May sinabi pa the virgin shall bear a son, and they shall call him Jesus ba? Emmanuel. Kasi kapag namatay na ang Panginoong Jesus, makakapiling nyo na ang Diyos. Pero nung buhay pa siya, Emmanuel na siya. Bakit? Kasama na niya yung mga tao physically. Pero nung namatay siya, naging Emmanuel talaga siya. Bakit? Kasi yung katawan niya at dugo isinalin, inilipat sa mga mananampalataya na siya ngayong tinitirhan ng Diyos. Kasi yung Emmanuel, God with us. Diba? Kasama natin ang Diyos. Kaya nga sabi, nasan yung templo? Do you not know that you are God's temple? At ang Espiritu ng Diyos na dati nakatira sa Jerusalem Temple ay nasaan? The Spirit of God dwells in you. Kaya sabi ng Panginoon kanina sa Samaritana, the hour will come, the time or the hour will come. You do not need to go to Jerusalem para sumamba sa Diyos, para makipag-usap sa Diyos. Yung kaligtasan, wala na sa Jerusalem. For God is a spirit, and those who worship Him shall worship Him in spirit and in truth. Tapos sabi ng Panginoon, I am the way, the truth. Diba? So, ano yung process ng salvation?
Ang mga napili, the chosen one ay nakakatiyak ng salvation. Papasok sila sa kaharian at makakapiling ang Diyos. Kayo ba yun? So, nakaset na, yan, may mga napili na eh. Yan. Ito, sa favorite verse ko rin to. Nakita mo ako bago pa maisilang. Lahat ng araw ng aking buhay ay nakatala na, nakarecord na sa iyong aklat, book. Ano yung book? The Book of Life. Di ba? Bawat sandali daw noon ay nakalatag na. Hindi pa ako isinisilang before a single day had passed. Hindi pa nangyayari, nakalatag na yan. Anong sinasabi ng Diyos dito? Pagkasilang nyo, kung anong nakarecord sa aklat ng buhay, yung scripture nyo, kaya may script na yung buhay nyo, parang pelikula, sabi ko nga. Diba? Ha? Dadaanan nyo na lang yun. Kumbaga, i-action nyo lang, parang actor, di ba? Ano ba yun? I-act nyo na lang yung nakasulat sa aklat ng buhay nyo, yung scripture nyo. May sarili kayong scripture. Katulad ng Panginoon, bumaba daw siya to fulfill the scriptures. Kayo, isinilang kayo sa daigdig to fulfill your scriptures, kung ano ang nakasulat na buhay nyo dito sa daigdig. Napili na kayo. At yung nga, sinasabi ko, hindi nyo nang mababago yung buhay nyo, yan na yan. Pati yung inakala nyong palpak, nakasulat na yan eh. Alam na ng Diyos. At kung kaya nyo nga paniwalaan, kako, pati lahat ng salita, manggagaling sa bibig nyo, nakasulat na yan. Good or bad? Good. Ang Diyos ang nagsulat eh. At ang Diyos, walang alam na masama. Lahat good. Diba? Oh. Sasabihin nyo kasi, masama. Bakit? Nagmura ako eh. Sa inyo, masama yon. Bakit? Binabawal sa inyo, tinuturo sa inyo eh. So, nakalabag kayo ng batas ng lipunan ng society. You talking to me? Di ba? Pero sa mata ng Diyos, nakasulat na yan. Good lahat yan. Kailangan pagdaanan nyo. Oh. At sabi nga, so merong recorded in your book, the Book of Life. Pero sa Judgment Day, sabi, and books were open. Diba? Maraming libro yan. Kaya kung wala kayo sa Book of Life, nasa ibang libro kayo. Palagay ko lahat ng Pilipino nasa Book of Life. Kapag hindi ka Pilipino, nasa ibang libro ka. Diba? Paniwalaan nyo na yan kasi pananampalataya lang yan eh. Ano sabi? At kung ang pangalan daw, ang sino man ang pangalan ay hindi nakasulat sa Book of Life, kung wala kang record sa Book of Life, saan ka dadalhin? He was thrown into the lake of fire. Kung ang buhay ninyo ng mga anak ng Diyos ay nakaset na, ang buhay ng mga pupunta sa lake of fire, nakaset na rin. Amen? Naisulat na rin ng Diyos. Kaya nga, kung babasahin nyo itong Revelation sa Judgment Day, yung Great White Throne Judgment. So, inusgahan sila. Diba? May narinig ba kayong nagreklamo sa pag-uusga ng Diyos? Hindi. Bakit? Pinagdaanan nila. Sabi nga nila, pag namatay ka daw, makikita mo parang replay yung buhay mo. Diba? Kaya walang nagrereklamo kasi alam nila yung ginawa nila dito sa daigdig. At yung lahat ng yon ay nakasulat na sa mga libro. So yung mga masasama, may sarili ring scripture. Kanya lang, hindi nakasulat sa Book of Life. Saan nakasulat? Sa other books. Hindi sa Book of Life. Kasi yung Book of Life, ito yung mga binayaran ng dugo ng Lamb of God.
Sinong unang binayaran ng Lamb of God ng kanyang dugo? Si Eva at saka si Adan. Nung nagkasala sila sa Garden of Eden, sabi, may pinatay daw na hayop. Yun yung Lamb of God. The first animal to be sacrificed para para mag-cover ng kasalanan ng tao. Tapos, dinamitan daw sila ng balat ng hayop. Saan nanggaling balat ng hayop? E di yung sa pinatay na hayop, iba, para covering ng dami niya. Kasi ubad daw sila. Eh dati naman silang ubad eh. Diba? So yung kaligtasan, isang proseso sa daigdig. Sa daigdig lang yan. Kaya kayo isinilang dito para magdaan kayo sa proseso ng kaligtasan. At ito'y ini-implement o isinasagawa ng Diyos upang malaman ng kanyang mga napili kung sino sila, anong level o posisyon nila sa kaharian na itinatag, at higit sa lahat, ano ang tatanggapin nilang mana sa kaharian. So yung salvation proseso, dito lang sa daigdig. Pero kung susundan nyo yung mga previous slide, mararating nyo o makakamit nyo yung salvation na yun. Bakit? Napili kayo. Lahat ng gagawin ninyo sa daigdig na ito, nakasulat na, at ang mga gagawin nyo ay towards the attainment of your salvation. Huwag kayong mag-alala. Maghahari kayo. Pinag-uusapan na lang yan. Kumbaga, sino yung presidente? Sino yung ministro? Sino yung barangay captain? Diba? Eh kung ang target nyo, barangay captain lang o kagawad, siguro ipag-pray nyo. Dapat makarating kayo sa Malacanang, anak ng presidente o ministro. Hindi lahat ng kagawad na pinakamababang posisyon sa gobyerno, hindi lahat ng kagawad nakakapasok sa Malacanang. Baka hindi kayo pansinin, di ba? Nakakapasok kayo pero mahihirapan kayo. Yan. At dito, yung iba kasi, di ba, bakit ba ako sinilang? Ang hirap-hirap ng buhay, di ba? Bakit ako sinilang? Kasi sa tingin ko, lagi akong nagkakasala. Para saan ba, di ba? So, yun nga, kapag kayo nagtatanong ng ganyan, ibig sabihin napili kayo. Diba? Kasi kung hindi kayo nagtatanong, ibig sabihin pinabayaan kayo ng Diyos. Ito, may mga palatandaan yan na gustong mag-establish ng relationship ang Diyos sa inyo. Pag nagtatanong na kayo. Diba? So, yun. So ito yung tatlong proseso, justification, sanctification, glorification. So yung number 1, ang pinakamataas yan. Yan. Tatlong proseso yan. Ang kaligtasan ay biyayang handog ng Diyos. Mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Biyaya lang yan, mga kapatid. Kasi yun nga, may script na kayo. Yung kaligtasan nyo, sigurado na. Ang problema lang, anong level ng posisyon nyo. Diba? At yun nga, kailangan pagdaanan nyo yan para pagdating nyo sa kaharian, alam nyo na kung bakit barangay captain lang kayo, bakit sekretaryo lang kayo. Kasi pinagdaanan nyo na yung proseso eh. Huwag kayong maniwala dito. Pinick up ko to eh. Kasi marami naniniwala, wala daw destiny ang tao. Kasi kung meron, wala siyang will, di ba? Anong will ngayon? Self-will, di ba?
Ang sabi niya, destiny does not exist. When a man is born, his life is open to all. Kumbaga nung ipinanganak daw kayo, free for all, ano bang gusto mo? Yun ang mangyayari, 'di ba? In other words, sabi niya, man has infinitely different destiny, and all destinies are his probable destinies. Naniniwala ba kayo diyan? Actually napasabak ako sa diskusyon niyan, eh. Eh, hindi pa ako masyadong marunong nun, bagong born again ko. May nagsabi sa akin na, ah, yun nga, kung kung predetermined ng destino ng tao, 'di wala na siyang sariling desisyon, 'di ba? Pero tandaan niyo, nauna ang desisyon ng Diyos, nauna ang will niya bago pa kayo isilang. So meron na siya para sa inyo. Eh, nung isinilang kayo, gumawa kayo ng sariling plano niyo, 'di ba? Oh, sinong masusunod ngayon? Masusunod lang yung plano niyo kung magkatugma sa plano ng Diyos. At karaniwan, kaya tayo isinilang dito sa daigdig, pagsubok yan para lahat ng kagustuhan niyo maisuko niyo sa Diyos na may sariling plano sa inyo. Para kapag may mga kagustuhan kayo na hindi nangyayari, hindi kayo magngingit-ngit, hindi kayo, hindi kayo, tawag dito, ni bakit ngamen, nilakay ngamen, si Brad kasi, si nanay kasi, wala na, 'di ba? Tanggapin niyo 'yan, 'yan ang destiny niyo. So, bago pa kayo nagkaroon ng sariling, will, may will na ang Diyos. At gagawin ng Diyos ang lahat ng kalooban niya sa inyo. Ah, pero maganda nga yun kasi, ah, 'pag nafu-frustrate kayo, ibig sabihin inaayos kayo ng Diyos na matutunang tanggapin ang kalooban niya sa inyo. Katulad ng Panginoon sa Garden of Gethsemane, 'di ba? O alam na ng Panginoon kung anong mangyayari sa kanya, paano siya mamamatay. Eh, bumababa naman si Moses at saka si Elijah, pinag-usapan kung paano siya mamamatay, 'di ba, sa garden. Oh, 3 beses dasal ang Panginoon, "If it's in thy will, take away this cup away from me. Take this cup away from me." 3 beses, pero nung bandang huli, sabi niya, "Take this cup away from me, but not my will, but thy will be done." Kaya siya pinagpawisan ng dugo, eh. Bakit? Mainit ba? Hindi. Ni-research ko 'yan, eh, bakit puwede ba nga bang, ah, pawisan ng dugo ang tao? Sabi dun sa nabasa ko, ah, mangyayari lang 'yun kapag under extreme pressure ka, extreme, anxiety. Ah, may tawag sa sakit na 'yan, eh. Eh, si Lord alam niya kung anong mangyayari sa kanya, 'di ba? Pero nung tinanggap na niya, sabi, para siyang, lamb na hindi na nagsalita. Narinig niyo bang nagreklamo ang Panginoon mula nung hulihin siya? Wala na, tahimik na siya. Like a lamb, no, led to the slaughter. Yung mga tupa, sabi nila, hindi niyo maririnig yan na maggigibik kapag, dinadala na sa slaughter. Kahit nga ginugupitan yung mga yun, eh. Eh, yung panggupit ng sheep, eh, kung minsan maprol yun, sumasabit sa laman. Hindi niyo daw maririnig yung tupa na magpapagibik, 'no? Hmm. Hmm, ito sa Ephesians, "For by grace," lagi niyo itong kino-quote, eh, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not by works," para walang makapagyabang. Ah, hindi mo puwedeng, ah makakaharap yung si San Pedro, "Papasukin mo diyan ako sa langit." Bakit? Ang dami kong ginawa, 'di ba? Not by works, but by grace. Bakit by grace? Kasi, napili na ng Diyos
ang mga makakatanggap ng kaligtasan. So, biyaya yan. Kaya kayo maliligtas kasi napili kayo at ang buhay niyo aayon sa plano ng Diyos na iligtas kayo. Gano'n lang yan. Ah, hmm. Kaya yun, ah, oo, hindi kayo kaya yung, kung babasahin niyo yung kwento na may mga kumakatok, 'di ba? May kumakatok sa pinto, "Lord, pagbuksan mo kami." Sabi, papasok daw sa langit. Hindi po, nasa langit na yung mga yun. Ah, ba't sila kumakatok? Gusto nilang pumasok sa loob ng palasyo para makadinig nila ang Diyos, para makadinig nila ang Panginoon, para makapaghari sila. Pero anong sabi ni Lord? "I do not know you." Hindi ko kayo kilala. Wala tayong personal na relasyon, ah. "I do not know you," sabi niya, ginosko ang ginamit na Greek word, 'no. Kilala niya ang mga taong yun, uwido, general knowledge. Pero yung ginosko, personal, sabi niya, "I do not know you personally." Wala tayong ugnayan. Hmm. Hindi tayo nagbabalitaktakan araw-araw. So, sabi niya, "I do not know you or where you came from." Hindi ko alam kung saang lahi kayo nanggaling. Humayo kayo mga evildoers. Ano yung evildoers? Yung nga, mga illegal na aksyon na hindi ipinagpapaalam sa Diyos. Evil works yun. Kaya kapag tinawag kayong evil, mga illegal kayo. Hmm. So so ito yung, i-illustrate lang natin yung proseso na yan. So nasa 2024 na tayo, 'di ba? So may eternity past at saka eternity future. Hmm. At dito, yung foundation ng daigdig, sabi nila 6 billion years na daw ang daigdig, 'no? At dito, pinaslang o pinatay yung Lamb of God nung foundation. Hmm. So, Genesis, ito yung, pinorma yung daigdig, 'di ba? Hmm. Diyan naganap yung, ah, yung pagporma ng daigdig, 'di ba? Pag-create ng maraming bagay hanggang sa paglabas ni, Adan. So, ito yung taon na namatay ang Panginoong Hesus, year 0 AD. Although may diferensya daw yung ating kalendaryo. Ito yung aking, ito yung aking pagkabinyag. Ay hindi, pagkapanganak. 1953, nabisto tuloy. Sa 71 ka na. Ako nga, sabi ko nga, parang nilagay ni Lord sa akin, baka abutin ko yung 77 years ko. 7 kasi perfect, eh. Kaya tanungin niyo si Lord, "Lord, hanggang ilang taon ba ako mabubuhay sa daigdig na ito, parte ng relasyon niyo yan, eh." Hmm, sabi ko nga kapag, na-survive ko yung 70 years ko o tumungtong ako sa 70 years, baka may additional 7 years pa ako. At hindi lingid sa inyo, baka muntik ko nang hindi abutin yung 70 ko, 'di ba? Na nagkaproblema ako, nauntog ako, sunod-sunod. Sabi ko, kukunin na yata ako ni Lord. Pero yun nga, niligtas ako ng Panginoon doon. Kaya sabi ko, 70 na ako, may additional 7 years siguro ako. Kasi yun ang nilagay ni Lord sa akin sa puso ko, eh. Hmm. So, anong taon na ako lilikas? 2030. Ang tanong diyan, aabutin ko ba yung rapture between 2024 ba at saka 2023? May itatatag na yung templo ng Jerusalem. Hmm. Magra-rapture ba? Kasi pagkatayo ng Jerusalem temple, rapture na yan. Tanong niyo si Lord, ano bang
relasyon nyo sa Panginoon. Tanong nyo yan. Ilalagay niyan sa puso nyo. Para hindi kayo biglang-bigla namamatay, ay pati, di ba? Oh. Yan, sabi sa Romans, mula't mula pa alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. Those He foreknew, those He predestined. At ang mga ito'y pinili niya, predestined, upang maging katulad ng kanyang anak. To be conformed. Sa Grego, metamorpho. Ginamit kayong metamorphosis ng salita. Galing dyan. Maihulma. Kumbaga, sa image ng kanyang anak. So, yung metamorpho pati, ito yung proseso nung butterfly, di ba? Magsisimula siya sa cocoon hanggang makalipad siya. Yung proseso niyan. So gayon, ang anak ay magiging panganay, firstborn. Si Lord ang Panginoon yun. Ito yung prototokos. Prototype sa English yan. Sa lahat ng maraming magkakapatid. Hindi lahat ng tao. Hindi lahat ng tao ay kapatid ng Panginoon. Tandaan niyo yan. Those who would believe that they are sons of God, yan, kapatid ni Lord yan. Anak ba kayo ng Diyos? Then, kapatid niyo ang Panginoon. Ang katawan niyo at dugo galing sa Panginoon at sa inyong naman. Tapos ang mga pinili daw nung una pa ay predestined nga, ay kanyang tinawag, called. Kapag predestined kayo, natawag kayo sa isang purpose. At yan yung kaligtasan nyo. At ang mga tinawag ay kanya ring, pinawalang sala. Justification. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Ito na yung kumpleto glorified, justified. At kapag kayo ay kino-conform, sanctified na kayo, ang sanctification process. So salvation, ano ba yung, mula saan ba kayo nililigtas sa proseso? From death. At ito yung justification. Hindi na kayo makakaranas na kamatayan. Ibig sabihin, hindi na kayo mapapahiwalay sa Diyos. Makakapiling nyo siya sa kanyang palasyo, sa kanyang kaharian. So, yan. Ulit lang ito, Ito yung justification. Kailan yun? Nauna na yung justification nyo. Hindi pa kayo sinisilang. Diba? Na-justify na kayo. At ang resulta niya, heaven. So, yun. Ang salvation nyo ay makakamit nyo sa pamamagitan ng kordero at ang Panginoong Jesus. Magkaiba pa yun. Yung Lamb of God kasi symbolic na hayop. The Lamb was slain. Pero ang Panginoong Jesus ay bumaba at ibinigay ang kanyang buhay. Hindi siya pinatay. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng eternal life at makapasok sa kaharian ng Diyos at makamit natin yung tinatawag na salvation. So kailan namatay ang Panginoon? Yan, year 0 AD. So, yung justification nyo ay nagsimula nung namatay ang Panginoong Jesus. So, ayan. Para yun nga, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos nasa loob ng langit. Diba?
Oh. Kaya yung mga kumakatok, taga-langit yun. Gusto lang pumasok sa kaharian ng Diyos, kumakatok. Nililigtas din tayo sa epekto ng kasalanan. Day by day yan. Di ba? Kung minsan dahil nga nakakain kayo ng bunga, alam nyo kung nakaka-disobey kayo, no? Pero usually yan, na nagkakasala kayo sa batas ng lipunan, ano? Sa batas ng tao. Nakapatay kayo, good kayo sa Diyos, pero bayad kayo sa lipunan. Ano? Pero bayad na yan. Lahat ng kasalanan nyo. Kaya nga, anytime, any place, good kayo palagi sa Diyos. At ang sanctification nyo ay sa pamamagitan ng katawan at dugo ng Panginoon na isinalin sa inyo nung siya ay namatay. Kailan nangyari yan? Yan. So nag-undergo kayo ng process of sanctification hanggang sa 2030. Nilagay ko ito kasi sabi ko nga, abutin pa ako ng 77 years. So, habang ako'y nabubuhay, nag-undergo ako ng sanctification. At pag ako'y kinuha na ng Panginoon, narating ko na yung level o position sa kaharian na gustong marating ng Diyos para sa akin. Pag yung na-attain ko na, kukunin na ako ng Panginoon. At palagay ko nga, pag inabot ko na yung aking 77 year. Yung kaligtasan nyo ay para hindi kayo mapalabas o maitapon sa kaharian ng Diyos. So yung glorification nyo ay nangyayari sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yung ministry of the Holy Spirit ay nagsimula mula nung umakyat sa langit ang Panginoon. Kaya sa kasalukuyang panahon, ang nananaig na ministry ay ministry of the Holy Spirit. Tapos na yung ministry of our Lord Christ Jesus nung buhay siya. Hanggang 33 years na lang siya. Diba? Itong ministry of the Holy Spirit, pangmatagalan na ito, hanggang bumalik uli ang Panginoon na siyang nagpadala sa banal na Espiritu. Diba? Sabi niya, akit ako sa langit, pero maghintay kayo sa Jerusalem kasi ibibigay ko, pakakawalan ko yung banal na Espiritu na siyang makakasama niyo. Ang Diyos, nagsimula ang ministry niya nagsimula noong kay Noah. Nag-end ang physical ministry ng Diyos noong ipinanganak ang Panginoong Yesus. Nag-take over ang Panginoong Yesus. Nung namatay ang Panginoong Yesus, nag-take over ang Holy Spirit. So God the Father, God the Son, God the Holy Spirit ay nakapiling na ng tao. Emmanuel, God with us. So, yung glorification ay na-attain na natin. Yung glory kasi makukuha nyo sa kaharian pag namatay na kayo. Pero ngayon pa lang, nagbi-build up na yung glory na yan. Natatanggap nyo na ngayon. Ito ngayon sinasabi ko, hindi nakikita ng inyong mga physical na mata, nagsisimula na kayong mag-glow. Ano ba yun? Glowing in the dark kayo, kumbaga. May ilaw na kayo, dala-dala. Hindi nakikita ng mata, pero yung mga kaaway nyo, kita yan. Kaya sabi ko nga, nung tinanggap nyo ang Panginoon, huwag na kayong pupunta sa mga teritoryo ng kaaway. Mayayari kayo dyan. Naranasan ko po yan. Nung ako'y high school, anak pala ako ng Diyos. Kung saan ako pumupunta. Merong mga pagkakataon na bigla na lang ako sinusuntok. Ba't mo ako sinuntok? Wala lang. Di ba? Yung pala, pagpasok nyo sa lugar na yan, no, nagniningning kayo, sasabihin ng kahoy, ba't pumunta dito yan? Tirahin natin. Ikaw naman, pag tinira ka na,
Sabi ko, anong nangyari? Di ba? Oh. Ayan. So, justification, infusion of righteousness, katwiran. Ang opposite nito, yung condemnation. Ano ba yung katwiran? Yan yung karapatan para makaharap sa Diyos. So, nung una, ang pagharap ng tao sa Diyos, hindi nga nila nakikita ang Diyos eh. Pero sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ng mga napili. Kaya ito nga, nagtatayo ng altar, no, yung mga Hudyo na nakaengkwentro ng presensya ng Diyos. Ang mga altar, mga batong pinail up. Kaya ang daming altar nung panahon nila Joshua, no? At saka nung mga patriarka, sina Abraham. Kung ma-enkwentro ang Diyos, nagtatayo sila ng altar. The judges shall justify the righteous. Sino ba yung mga righteous? Ito yung mga napili. Mga napili na may karapatan para humarap sa Diyos. Kayo ay may righteousness. Bakit? Kayo ay napili ng Diyos. Yung righteousness, hindi, ang tawag dito, hindi pinaghihirapan. Binibigayan ng libre ng Diyos. Katulad ni Moses sa bundok ng Sinai. Bakit nakausap niya ang Diyos? Kasi napili siya. Pero kung tutuusin mo, nakapatay ng Egyptian, si Moses. Di ba? Ang kaso nun, wala namang thou shall not kill nung panahon ni Moses. Di ba? Hanggang hindi binibigay yung Ten Commandments. Katulad din ni Cain yan. Asan ba yung kapatid mo? Bakit? Ako bang, am I my brother's keeper? Sabi niya. Sa tingin niya, wala siyang nagawang kasalanan. Kasi wala namang thou shall not kill noon. Di ba? Sinabi ng Diyos, hindi, pinatay mo yung kapatid mo. Wala naman eh. Kasi alam ng Diyos, walang batas para pumatay ng tao. Pero ano sabi ng Diyos? Umiiyak ng dugo ng kapatid mo. Bakit? Hindi siya nakapaglahi. Pinatay mo yung lahi niya. Di ba? Oh. Kasi yung dugo, lahi yan eh. So, yung 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 kabutihan ng tao na galing sa kanya ay hindi mo pwedeng gamitin para makaharap ang Diyos. So, nung panahon ng Panginoong Hesus, nakakaharap sila sa Diyos na nasa loob ng templo sa pamamagitan ng paglilinis ng sarili, nag-o-offer ng hayop. Oh, gusto mong makapiling ang Diyos? O di, ano bang naging kasalanan mo? Kapag nanakaw ka, kapag nakapatay ka, may kaukulang bayad yan. At merong magbububo ng dugo para sa kasalanan mo. Kaya nga nung binubuo ang dugo ng Panginoong Hesus, sabi ng Biblia, He paid the sin, lahat ng kasalanan ng mga tao ay binayaran niya once and for all. Ibig sabihin, kapag nanampalataya ka sa Panginoon, may righteousness ka na, pwede ka nang umarap sa Diyos. Bakit? Kumbaga, siya yung hayop na pinatay. Siya yung hayop na nagbubo ng dugo para makalapit kayo sa presensya ng Diyos. Kaya sabi, the Lord our righteousness, siya ang katwiran natin. Kaya sabi, Jehovah Chednikon, tawag yun. Chedkino. Diba may mga names of God? Yan. Kaya nga, anytime ngayon, pwede kayong umarap. Bakit?
17, ano ito? Kasi anak kayo ng Diyos. Jeremiah 17. Kumbaga, anytime pwede kayong humarap sa tatay niyo, 'di ba? Bakit? Eh, anak kayo ng Diyos, eh. Fran, ano ito? Jeremiah, Hmm, ano? 23:6. Ano ba? So, yung sanctification, is to set apart. Kumbaga, hinabi. Kaya sabi ko, itong hinabi na apelyido, sanctified, set apart. Si Sister Sandra, hinabi, eh. Ano, kumbaga itinabi, no? Hinihiwalay. Sa Grego, hagiasmos yan. Pero wala daw kayong mababasa sa Old Testament tungkol sa sanctification. Bakit? Eh, wala ang Panginoon, eh. Ay, yung Panginoon, ang Panginoon, siya yung paraan ng sanctification. Para saan pati kayo isa-sanctify? Eh, wala namang nakakapasok sa kaharian. Di ba? So, dalawa ang meaning yan. To be set apart, inilaan sa Tagalog o itinalaga. And that they may be made holy, pinagiging banal, sa pamamagitan ng relasyon natin sa Diyos. So, anong ibig sabihin nun? Kung kayo ay hindi nyo nakakausap ang Diyos, nagre-relihiyon kayo, wala kayong relasyon sa Diyos, hindi kayo nasa-sanctify. Kala nyo lang kasi yung relihiyon nyo nagsasabi, di ba? Pero Diyos ang gumagawa niyan, eh. Kaya hanggat hindi kayo nakakalabas sa relihiyon nyo, sorry na lang. One-way relationship ang relihiyon. Diba? Kaya tayo inalis lahat sa relihiyon natin. Iba-ibang relihiyon pinanggalingan natin. Katoliko, Baptist, born again, mga relihiyon yan. Hanggang di nyo nakakausap ang Diyos, wala kayong sanctification. Sabi ng mga tao, uy, napaka-religyoso nito, araw-araw nagsisimba. Tutuusin mo. Tanungin mo, nakausap mo ang Diyos? Naalala ko ulit yung gagalit si Sister Sandra, pag kinikwento ko ito. May kaibigan si... Oh? Pala. May kaibigan si Sister Sandra. Yung asawa nun nagsisilbi sa Panginoon. Kung magkukwento ako, sinasabi ko, sabi ni Lord sa akin yung mga ganon, yung mga kwentong ganon, pinadaan ako ni Lord dito, narinig ko. Hindi siguro makatiin. Hinila niya ako eh. Sabi niya, talagang nakakausap mo ang Diyos? Sabi ko, wow. Sabi ko, tagal ng Kristiyano nito, di ba? So, hanggang wala kayong direct relationship sa Diyos, hindi nyo narinig ang kanyang boses, nasa justification lang kayo. Hindi kayo nasa-sanctify. In the same way, hindi nyo mararating yung glorification. Kalulatian. Ano sabi ito? Si David Wells ito. Sanctification is about living in ways that are consistent with what we already are in Christ Jesus. Ang ibig sabihin nun, kapag naniwala kayo na kayo ay anak ng Diyos, the Christ, yung buhay ninyo, ang siyang magiging magpapabanal sa inyo sa mata ng Diyos. At kapag naging banal kayo sa mata ng Diyos, marireceive nyo yung susunod, yung glorification. Pero ito yung pinakamahirap na proseso. Ito yung pinagdadaanan natin ngayon mula nung isinilang tayo. Pero yung mga pinagdadaanan natin, sinet na ng Diyos yan. Daanan nyo lang. So, huwag kayong magreklamo. Yung iba, i-rebuke pa si Satanas. Lumayo ka, Satanas. Huwag mo akong pahirapan. Hindi ka.
Those who are led by the Spirit are the sons of God. Sino bang nagdala sa Panginoon sa wilderness? Di ba banal na Espiritu? Para ano? Para tuksohin ng demonyo. Kaya yung pinagdadaanan ninyo, inihatid kayo ng banal na Espiritu na yan, dyan, para daanan nyo. At madadaanan nyo, nakaset ng buhay nyo. Huwag kayong magre-reklamo. So ito yung pinaka-ubod ng sanctification. Ano sabi? So relationship yan eh. Ano sabi? Ipinako na ako kasama ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay kung hindi si Kristo who lives in me. At ang buhay ko ngayon sa laman ay ipinamumuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na siyang nagmahal sa akin at nagbigay ng buhay para sa akin. Ano yung sinasabi nito? Na matutunan nyo mamatay sa sarili nyo. Kapag sinabi ng sarili nyo, manood ka ng sine, magtanong ka muna kay Lord, Lord, manonood ba ako ng sine? Kasi hindi mo nabuhay yan. Si Lord na ang namamahalan. Kung sinabi ng Panginoon, manood ka. Kung nag-pray ka, wala kang makuha na sagot, di manood ka. Kasi kapag ayaw naman ni Lord, kahit manood ka dyan, malalaman mo, hindi ka pala pinayagan. Diba? Ito nga yung ulitin ko, ito yung problema sa tao. Hindi sila naniniwala na kapag mali na ang kanilang ginagawa o wala sa plano ng Diyos, hindi sila kayang pigilan ng Diyos. Kayang-kaya kayong pigilan niya. Kaya kapag ang isang bagay na plinano nyo, pinagdasal nyo, at nagawa nyo, pero later on sa tingin nyo palpap, in-approve ng Diyos yan. Nakasulat na yan. Learn from it. Sunod, glorification. To make or render glorious. Yun yung glorify. Dito sinasabi, si Yahweh daw glorifies His people, His house, His son, manifesting His approval of them and imparting them His glory. Anong ibig sabihin? Binabahagi ng kayo ng kanyang kalulatian. Sa Tagalog, binibigyan niya kayo ng liwanag. Kaya nga si Moses, kapag kausap niya ang Diyos, pagbaba niya sa bundok, sabi ng mga Israelita, "Uy, mag-cover ka." Bakit? Kasi nahalinan, naisalin yung glory ng Diyos kay Moses. Nagniningning ang kanyang mukha at ang buong katawan. Sabi ng mga Israelita, pagbaba, "Pwede ba, Moses? Magtakip ka. Nakakasilaw ka eh." Di ba? Yan ang mangyayari sa inyo kapag in constant relationship kayo sa Diyos. Yung ilaw o liwanag na dala-dala ninyo ay tumitindi. Kailan tumitindi? Kapag may sinabi ang Diyos at nakakasunod kayo, nadadagdagan ng liwanag ang inyong katawan. Kaya pagdating sa langit, magkukumpare ng liwanag. Yung iba, andap-andap. Yung iba, walang liwanag. Kaya mababasa niyo sa libro, sa Bible. Tama yan? If your glory is darkness, how great is that darkness? Sabi, di ba? Kung ang kalulatian niyo daw ay parang uling, how great is that darkness? Sabi. Ibig sabihin, hindi ka nakakasunod sa Diyos. Kaya hindi ka nasasalinan, hindi ka nabibigyan, hindi ka nagagawaran ng kalulatian, ng liwanag na nanggagaling sa Diyos. Bakit nalaman ni na Adan at Eva? Nahubad sila.
Kasi ah, umalis ang presensya ng Diyos sa kanila. Dati katulad sila ng Diyos, punong-puno ng liwanag. 'Pag punong-puno kayo ng liwanag, alam niyo ba nahubad kayo? 'Di ba? Nung umalis ang Diyos, narinig daw nila ang Diyos, lumalakad sa gitna ng hardin. Teka, for the first time, narinig nila ang Diyos, naglalakad sa gitna ng hardin. Dati, lagi nilang kasama ang Diyos. Kaya sabi ng "Oh, nasaan ba kayo? Ba't kayo nagtatago?" Hubad ho kami. Sinong nagsabing hubad kayo? Kasi nga, ah, ang Diyos, punong-puno ng glory, sila nawala. Physical na lang ang natira. Nawala yung spiritual side nila. Corinthians. But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even by the Spirit of the Lord. Anong ibig sabihin nito? Araw-araw may opportunity kayo na madagdagan ang kalulatian ninyo sa pamamagitan ng araw-araw na pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya nga sa umaga pa lang sabi ko, bumangon na kayo ng maaga, ipagdasal nyo kung anong gagawin nyo sa araw para hindi kayo maging evil doers. At kapag narinig nyo ang Diyos, ang Panginoon na nagsabi, gawin mo ito, huwag mong gawin na ito, at kayo ay nakasunod, from glory to glory, madadagdagan ang liwanag na dalagan. Yan ang ibig sabihin. Those who are led by the Spirit of God are the children of God. Sino yung mga inaakay para marating ang kalulatian na yan? Banal na Espiritu. Whose ministry started when the Lord Christ Jesus went up to heaven. Ilang taon nang nandito ang banal na Espiritu? 2024 years. Ang daming anak ng Diyos na inakay na niya. Marami nang namatay na mananampalataya. Ano ba ang purpose ng glory? Ano sabi ng Diyos? Bakit nilalang daw ang tao? Let us make man in our image according to our likeness. Para ano? Para makapaghari. To have dominion over all things. So hanggang hindi nyo nararating ang image at likeness ng Diyos, hindi kayo maghahari. Yan ang sinasabi. Kasi Adan naghari. Hindi, image lang ang narating niya. Yung likeness, hindi nagtagal. Kasi, kumain ng bunga. Ano sabi nung ahas? Hindi ka mamamatay. You shall be like God. Likeness. Wait, sabi niya, yun ang objective ng Diyos, ha? Hindi ko pa narating. Actually, narating na niya. Bakit? Wala siyang alam na evil. Di ba? Kailangan lang kumain siya ng tree of life. Kasi para maging permanente yung mga yung relasyon niya sa Diyos at lahat ng bagay na tinatamasa niya sa Diyos. Hindi siya kumain ng tree of life. Bunga. Sino ba yung bunga ng tree of life? The Lord Christ Jesus. Kaya kapag tinanggap niyo ang Panginoon, nakakasiguro kayo, hindi lang kayo mananatili sa Garden of Eden, papasok kayo sa kaharian ng Diyos. Kasi yung Garden of Eden, diyan nilalagay yung mga papasok sa loob ng palasyo. Ulitin ko, nung nasa Germany ako, binisita ko, pagkarami-raming garden doon, nangyari. Ang lalawak, kapatid. Pero hindi ka makapasok sa loob. Bakit? Hindi ka allowed. Loob ng palasyo, hindi ka makapasok. Bakit? Kasi, katulad sa kwento ni Esther, yung mga bisita na gustong pumasok sa kaharian, nilalagay sa hardin. Tapos, kikilatisin siya yung mga nakatira sa palasyo. Papapasukin ba natin siya o hindi?
Yan ang purpose niya. Si Adan, bagsak. The sun is the radiance of God's glory. And, ito, intindihin nyo, the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Yung sustaining all things, dominion yan eh. Oh, exact representation daw. Sino? Ang Panginoong Hesus. Ang Diyos is light. Paano maiintindihan ng tao ang Diyos kung hindi siya maghuhugis tao? Di ba? Paano mo tuturuan ang tao na makipagrelasyon sa Diyos kung hindi niya nakikita ang Diyos? Kaya nga pinadala yung anak eh. At sabi dito, exact representation. At ito ang purpose ng sanctification, na marating ninyo ang exact representation ng Diyos na siyang purpose kung bakit nilalang ang tao. Let us make man in our image and in our likeness. Kung kayo ay mga anak ng Diyos ngayon, sa tingin nyo, exact representation ba kayo ng Diyos? Kayo lang makakasagot. Pero pananampalatayaan nyo na kayo nga ay exact representation ng Diyos. Kaya nga, diba? Hindi nila, maraming tao dito sa daigdig, kahit dyan sa baryo nyo, sa poblasyon, walang nakakakilala sa Diyos. Pero kung kayo ay mga anak ng Diyos, may opportunity kayo to show the being of God. Paano? To share ang mga blessings nyo. Yung mga sobrang yung gamit sa bahay, ipamigay nyo sa mahihirap. Yung 2,000 sapatos nyo, ipamigay nyo. Ikaw yun, ang dami mong sapatos. Yung bag ninyo, wala na kayo mapaglagyan, ipamigay nyo na bago kayo mamatay. Yes. Diba? Tapos, pag namimigay na kayo, sinong pinapasalamatan nila? Diba? Parang kayo. Pero kung naniniwala kayo, exact representation kayo ng Diyos, ang pinupuri nila ang Diyos. Kaya tuwing kayo magbibigay, salamat po. Kayo, sabi nyo, anak kayo ng Diyos, yung glory na yan, bumabalik actually sa bakit? Pinadala kayo to represent Him. Diba? Huwag niyong sayangin ang pagiging anak niyo ng Diyos sa pamamagitan ng lalong-lalo na kayo mga Ilocano, nagimot. Kaya napapansin nyo habang tumatagal kayo sa Panginoon, parang ang luwag-luwag nyo sa lahat ng bagay. Yung pera, hindi na masyado. Kung makakatulong sa iba, ibibigay nyo din. Sa inyo, kahit sa tingin nyo, nalulugi na kayo, pinagsasamantala kayo, binibigay nyo. Bakit? Sabi nyo, bigay mo na yan. Pag nagmamarketing major ako, namamalengke ako. Pagbili ko ng isda, lilinisin, makikita mo, bilis ng kamay ng naglilinis. Ano? Tatanggalan. Pakihiwa na lang. Tatanggalan nila ng parte yan. Kitang-kita ng mata ko. Kaya magre-reklamo sa anak ko, sabi nila, bayaan mo na. Diba? Kaya kung minsan yung nakikita nyo na pinagsasamantalahan kayo, makinig kayo sa Diyos. Baka sabihin, pabayaan mo na. Hindi naman pati pinadala yung tao sa inyo para kayo ay ang dami-dami pwedeng pagsamantalahan Bakit kayo pa? To teach you something. Huwag magalit, huwag magkundina, at higit sa lahat, to represent the exact image of God in you. Kita nyo, pag nagbigay kayo, naku, salamat po. Ako kuminsan,
bago ako bigay o nagbibigay, sinasabi ko, "O, magpasalamat ka sa Diyos." Ah, Actually, kung minsan hindi niyo na kailangan sabihin yun. Ito nga yung natutunan ko ngayon. Although puwede niyong sabihin, "Salamat ka sa Diyos." Pero ikaw na nga yung representation, eh, 'di ba? Kapag nagpasalamat sa inyo, "Lord, binabalik ko yung glory." Nagpasalamat sa akin. Pero actually ikaw, ang daming opportunity. Actually, maraming nagbigay sa atin ngayon sa donation, 'di ba? Ang daming dapat ipagpasalamat. Pero yung mga nagbibigay kasi, exact representation ng Diyos. Bakit? Hindi sila nagdamot. Kumbaga parang yung, nagbigay sa templo, 'di ba, na widow. Oh, anong binigay niya? Lahat daw nag-o-observe si Lord, eh. Eh, lahat daw, ah, nagbigay ng katiting kumbaga sa simbahan. Katiting, katiting, sabi ko. Tapos tutunog yung malaking kumpana, dagdagan. Yung binigay daw ng widow ay buong kabuhayan na niya. Magkano yung binigay? Eh, isang buwan lang, eh. Isang kusing, sabi. Pero buong kabuhayan, anong ibig sabihin? Kasi kapag binigay nung balo, yung isang kusing niya, hindi na siya kakain. Di ba? Sabi ni Lord, lahat ng nagbigay, itong widow gave the most. Amen? Oh, yung mga nagbigay, praise the Lord. Laki ng pasasalamat natin sa Diyos dahil sa inyo. Pajikas naman. So, ito yung proseso. Ayan, justification. Tapos na yan. Kaya nga nung isilang kayo, anytime, pwede kayong mamarap sa Diyos. Yung sanctification, ina-undergo na natin to. Ayan. Para marating natin yung glory. Hindi pare-parehas ng glory ng mga anak. Ah, Depende sa kung sino ang pinakamaraming nakasunod sa utos ng Diyos. Pero hindi niyo napansin, kahit anong gusto niyong pagsunod kung hindi naman kayo nautusan. Di ba? Grasya pa rin. Ah, yung, yung obedience niyo depende pa rin sa Diyos. Sa posisyon na inihanda sa inyo sa karya. Paano kayo makapagsalamat kung hindi naman kayo inutusan? Kaya nga, huwag niyong sayangin yung mga oportunidad na kayo ay sinusubukan ng banal na Espiritu. Kasi opportunity for your glory. Yung glorification natin, lalantad yan kapag tayo ay namatay na at nasa kaharian. Pero ngayon pa lang, dapat nga ito pinag-overlap ko, eh. Yung sanctification at glorification. Nagsimula ng glorification yung ngayon at malalantad yan sa langit. Sabi nga sa Biblia, di ba? Lahat daw ng spiritual beings are waiting in eagerness. Tama ba yun? So, In in anticipation. anticipation for the revelation of the sons of God. Eh, teka, mga anghel na ito. Di ba nila kilala yun? Hindi. Hindi nila alam kung sino yung pinakamalaki, pinakamaningning sa kanila. Kasi yung pinakamaningning, yun ang mas malapit sa exact image and likeness of God. Actually, lahat ng merong glory, narating nyo na yun. The exact image and likeness of God. Na-achieve na ng Diyos ang kanyang purpose. Bakit kayo isinilang sa daigdig na ito? I-maintain nyo na lang yan. Kaya huwag nyong sayangin ang lahat ng pagsubok
ang lahat ng oportunidad para makatulong, ang lahat ng oportunidad para magbigay. Alungkatin nyo na yung aparador niyo. Mamigay na kayo. Pero pag namatay kayo, hindi kayo namigay, kukunin ng iba yung glory niya. So abang buhay kayo, mamigay na kayo para yung glory, marinig nyo, maibalik nyo sa Diyos. Ang mangyayari niyan, pag namatay kayo, hindi kayo namigay, yung mamimigay, yun ang magiging, ang makikita ng tao na exact image of God. Kayo, namatay kayong, ano, imot. Kaya, So, yung banal na espiritu causes us to cooperate, to believe, to repent, come freely and willingly to the Lord Christ Jesus. So, God's grace is invincible. It never fails to result in the salvation of those to whom it is extended. Sabi ko sa inyo, save na kayo. Pasok na kayo sa kaharian. Maghahari kayo. Pero yung glory, tingnan nyo. Pasok na kayo, maghahari kayo. Aandap-andap naman yung ilaw nyo, yung glory na naibigay sa inyo ng Diyos. Bakit? Hindi kayo nakakasunod. Di ba? Padamihan lang yan. Kaya, kung mas maraming pagsubok, utos ang ginagawa sa inyo ng Diyos, ibig sabihin nun, mataas ang posisyon ninyo. Kasi, kung hindi, pababayaan lang kayo ng Diyos. Attend kayo every Sunday. Wala namang utos, magbigay kayo. Diba? Struggle yan. Kapag may pulubi na lumapit sa inyo, sa dinami-dami naman ng tao, bakit ikaw ang nilalapit? Diba? Opportunity yan. Ito nga yung akin pa. Alam niyo yung piso-piso, kung minsan hindi ko na nagagastos dumadami ng dumadami. Binabalot yan, no? Tapos, kapag nagmamaneho, may lalapit na pulubi, isang supot ng barya. Ang sinasabi ko lang, binibigyan ako ng opportunity ng Diyos to reflect His glory. At, tingnan nyo, kasi kung hindi kayo nagkakaroon ng pagkakataon na ito, mabahala kayo. They are kept in faith by the power of the Almighty God, and thus persevere to the end. Sabi nga ni Lord, huwag kayong mabahala. Na-overcome ko na lahat yan. Kayang-kaya nyo yan. Kumbaga sa kotse, yung prototype, yan, yung firstborn, binangga na yan. Binangga na ng mga ibang sasakyan. Lahat ng pwedeng gawin sa kotse, ginawa na. Tapos ina-adjust, di ba? So, tinuturuan kayo ng Diyos sa bawat experience nyo sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Inaayos kayo. Kaya nung namatay ang Panginoon, sabi niya, kahit anong klase ng buhay ang mapagdaanan nyo sa daigdig, you will be conquerors. More than conquerors. Kasi ang conqueror, ang Panginoon. More than conqueror, sabi niya. Masigit pa magagawa niyo. Kasi I have overcome the world. Ito ewan ko, last na yata ito. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Anong ibig sabihin nito? Laging kinukot ito, pero actually hindi natin naiintindihan noon. Ngayon naiintindihan natin. Nasaan daw yung kaligtasan? Wala daw sa ibang apelyido. Yan ang sinasabi niya.
There is no other name. Walang ibang apelyido ang makakapagligtas sa inyo. Anong apelyido? The Christ. Jesus the Christ. Hindi yung Jesus Bar Joseph. Hindi kayo maliligtas niya. Kapag kayo naniwala na anak kayo ng Diyos, then you are Francis a Christ. Christ ang sinabi ko. Wow, sabihin nyo, ay, si pastor. Kiniklaim niya, siya yung Kristo. Isa akong Kristo. A son of the living God. Nakuha ko ito from the Christ. The Lord Christ Jesus. Yung firstborn among many. Among many, hindi pwedeng lahat kapatid. Diba? Kaya many eh. The firstborn of all, sana ang ginamit. Diba? So anong apelyido? The Christ. Kapag kayo ay naniwala na anak kayo ng Diyos, ang apelyido nyo hindi na Benito. Ang Christ na kayo. By there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. So, paniwalaan nyo na anak kayo ng Diyos. Ang apelyido nyo ay kaapelyido nyo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Peter, ano ba ang pagkakakilala nila sa akin? Who do they say am I? Surely. You are the Christ, the Son of the living God, sabi ni Peter. O wag kang magyabang, sinabi ng ama ko sa iyo ito. Hindi yung galing sa iyo. Okay, palay ko, yun na yung huli. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? Diyan pa ba kayo? Screenshot muna. Paki-on ang mga video. Hello po. Hi Chris, kumusta? Hey, good afternoon po. Ito po, okay naman po. Asan ba kayo ngayon? Sa Quezon City po, sa condo. Kumusta si Donna? Magaling na? Ay, okay na po. Mga ng Diyos eh. Nandun nga po pala siya, pumunta siya kay Ninang Dandy, yung dati pong commissioner. Dandy? Opo. May meeting sila? Opo, pasyalan daw po nila. Sila Okay. mga office mate niya. Okay. Kaya ako lang po mag-isa Mabuti ngayon dito. libre ka ngayon. Hindi ka sumama. Opo. Yan. Screenshot. Hi Rose. Thanks. Sama mo si Mark? Screenshot, Gina. Ayun, si Joel. Hello po, Pastor. Kanina po, Pastor, nandito po. Anak po Okay. dito ng pwesto po nila. Okay. Okay, Advance 1, happy birthday, Joel. 2, Joel. 3. Paki-grab na lang ng biik. Pakigrab na lang daw ng biik. 1, 2, 3. Ayan. Kasi dalawa marami tayo. Asan ba si Sunny? Alps? Nasa Pangasinan. Nasa Pangasinan pa? Nasa Pangasinan po siya. Nasa Pangasinan. 1, Ano nila Manong 2, Alan. 3. Okay. Ayan. Si Gabs. Gabs. Kabayad ka na? Andito yung mga kwan mo. Dito yung Galing mga kay regalo Tito niya. Curly. Okay, let's pray muna. Father, salamat sa pagtitipon na ito, pagsama-sama namin bilang magkakapatid kay Kristo. We thank you, Lord, once again sa paggabay ng banal na Espiritu sa aming pag-uusap tungkol sa proseso ng kaligtasan. We pray, O Lord, na
mapanampalatayaan namin na kami mga anak ng Diyos, na nakakasiguro kami na kami ligtas, makakapasok sa iyong kaharian, at makakapiling ka, O Father. We also pray, O Father, na ang mga mana na inihanda mo sa amin ay ayon na rin, Ama, sa mga inilagay mo sa aming mga puso upang mapagdaanan namin, Ama, ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng hirap sa buhay na ito upang marating namin, Ama, ang mga mana na yan na inihanda mo para sa amin. We pray now, O Father, for continued blessings for us, physical, spiritual, and financial blessings na siya namin kailangan naman upang mabuhay sa ibabaw ng daigdig na ito. We pray, O Father, and continue to thank you sa banal na Espiritu na siyang nag-aakay sa amin, sa aming pang-araw-araw na buhay upang magawa namin ang mga iyong kalooban. Tinatas namin ang aming mga kapatid, magdadaos ng kanilang mga kaarawan kay Mirna Lokingan at kay Garlita Ruta na magdadaos ng kanilang kaarawan bukas. Kasama na, Ama, ang 43rd wedding anniversary ni na Brother Peps at Sister Claring. We also pray for Richard Martins, Stephanie Gran, na magdadaos ng kanilang kaarawan sa January 25, kay Jeffrey Kawile, Rosalina Palomares, at Lito Morris sa January 26, kay Maxel Lagto at kay Joselito Raimundo sa January 27. We pray, O Father, kay Brother Jong Baltasar na dinala ulit, Ama, sa ospital. Kung ano man, Ama, ang kanyang karamdaman, we pray, pagalingin po siya at bigyan ng kalakasan. Pati na, Ama, ang kanyang kakailanganin ng mga resources, kanyang pagkaka-ospital. We pray for our son, Gabriel, merong ubo, kay Girly Hinabe na kapatid ni Sister Sandra, sa kanyang likod, masakit at hindi siya makalakad. Sa aming kapatid na si Ate Lee na merong ubo, kay Kuya Fred, kay Mama, kay Ate Sari at kay Sister Teresa na merong ubo. We pray for continued protection and good health para sa mga kapatid namin na nagbubuntis, kay Carla Benito at Cheryl Buen, at sa mga may sakit sa amin, Ama, ng cancer, sakit sa puso, at iba pang karamdaman. Father, samahan mo ang aming mga kapatid na ito. Comfort them, O Father, in the hour of pain. We also thank you, Ama, sa lahat ng mga nag-donate para sa operations ng church sa ngayong taon. Father, ibalik mo ang kanilang kindness and generosity, siksik biglig, Ama, upang maibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan. Father, minsan pa tanggapin mo ang lahat ng papuri, pasasalamat na nararapat sa iyo, hindi lamang Ama namin dito sa lupa, maging Ama namin sa langit. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Danuela, yung aking sabi sa'yo, message mo sa akin. O, Tita Beck, andyan ba? Ayan o. Makakaway. Si Itabi. Ate Lee, wala na. Nakapag-enroll ba si Leia? Oo naman, Oo. papasok nga eh. Bakit? Bakit? Hindi. Monday to Saturday na nga siya ngayon eh. Wala na siyang free day. Bakit? Na-miss ko nga siya eh. Wala, akala ko hindi siya nakapag-enroll. Pwede pang magpadala kung gusto mo. Mga pera eh. Hi, Ma. Oh, kumusta si Mama? Okay ba? Ayan, tulog na naman. Hi, madam. Wala Aray. po eh. Ah? Ubo pala Ubo ako ng ng ubo. Ay, ubo. ubo. Oo. Pag Lahat sinusumpong. kahit dito, puso ang ubo eh. Chris, kumusta yung business? Tuloy pa ba? Okay naman po. Sa ngayon po, bumabiyahe naman po sa Tarlac. Sa Tarlac po yun. Okay. Maayos na yung sasakyan mo, ha? Nako, yung kotse, hindi pa po. Hindi Hindi pa? pa ho naayos. So, Hindi, yung truck, okay naman. okay na po yung truck.
Ayos naman po. Po ng Diyos eh. Working po ngayon. Nasa Dayo. Sa Tarlac po siya. Okay. Opo, yung po mahakot ng buhangin. Polling po. Good night, Lola. Good night. Night. Tita Parating mo Ted. lang? O paalis ka na? Night. Pasok ka? Ingat Wala. Magaling Off ko ngayon. po. Bye, Tulog. John. Bye. Love you. Love you. Good night. Good night. Good night. Love you all. Good night. Night, Bye bye. po. Hindi ko na nakita. Bye, sir. Bye. Ano? Papasok ba tayo? Wala na. Wala na, ayaw mo na.